Okay guys, andito pala tayo sa shop ni Sir Lito Reyes Project para naman magpagawa ng top box bracket para dito sa ating Triumph Tiger Sport 660. So stay tuned! Bali, medyo matagal na pala simula nung huli tayo nagpagawa ng bracket dito kay Sir Lito Reyes Project. Bali, ang huli natin pinagawa is, ang natatandaan ko is yung para sa ADB 150 natin. Simula pa nun, dito na rin ako nagpapagawa ng bracket kasi pag nagpagawa ka dito, kung ano yung request mo, yun yung susundin niya. Katulad nito, meron akong mga ibang requirements na kailangan para sa paggawa nitong top box bracket. Bali, isa sa mga requirements ko sa request ko kay Sir Lito Reyes Project is yung itong grab bar na to. Dapat medyo kapantay siya ng upuan. And also, layo nung box sa upuan. So mahalaga rin sa akin yan para mas maganda tignan. Pangit kasi tignan kapag masyadong malayo yung box sa motor eh. Bali, itong grab bar niya kasi, kung mapapansin nyo, mas mababa siya kumpara dito sa upuan. So meaning kapag nakaangkas ka dito, medyo mahirap humawak. Configuration nito masyadong malayo. Although komportable naman siyang hawakan, pero kung hindi ganun kalakihan yung OBR nyo, medyo mahihirapan siyang umangkas kasi yung kamay niya masyadong malayo and also nakakuba sila. Medyo mahihirapan siya dito, lalo na pagka sa long ride. So ganito pala yung itsura niya pag wala na yung upuan. Bali, sinusilang natin dito. Meron nga rin palang binebenta yung Triumph Philippines na stock na top box bracket na pang Triumph 660 talaga, no? Bali, ang itsura kasi nun, halos ganun din. Parehas na parehas nito yung lapad. Ang pinagkaiba lang nun is parang in-extend nila yung bracket papunta rito. So meaning, hindi niya mamimit yung requirements ko na mas mataas sa upuan and also hindi niya mamimit yung sukat na gusto ko. Kasi napansin ko kasi yung stock na yun, medyo malayo yung box kumpara dito sa pinagawa natin kay Sir Lito Reyes Project. Bali, meron siyang 4 na tornilyo. Ang gagamitin nating tornilyo is itong stock pa din. Ito lang yung tatanggalin natin dito, yung cover na to, para ikabit yung top box bracket. Okay, bali tinanggal na natin yung dalawang plastic na nasa gilid. And then tatanggalin naman natin yung grab bar pagkatapos. Bali, Allen wrench lang yan. Madaling-madali lang. Okay mga sir, bali ito pala yung ang ginawang bracket ni Sir Lito Reyes Project. Bali, inspired din to sa dati kong pinagawa sa kanyang bracket dun sa Honda ADB 150 natin. Kung mapapansin nyo, meron pa rin siyang mga parang mga reinforcement dito para pwede mong kapitan ng hook pagka gusto mong maglagay ng mga net o kaya yung mga tali. And then, etong mga butas na to, naka-ready to para sa ating GB base plate M7M na model. Ito palang design na to, medyo mas malapit siya kumpara dito sa stock. And then, sukat nito is na kailangan mas madaling hawakan and also mas mataas siya para hindi nahihirapan yung angkas ko kapag maglo-long ride kami. Tanggalin na natin to, tapos kabit natin to ngayon. Okay, ganyan na yung itsura niya kapag wala ng grab bar, wala na rin yung cover sa ilalim. So, ngayon ko lang nakita itong battery na to, ang laki. At ng mga fuse, nandito na rin. Lito Reyes Project, siya na yung magkakabit ng bracket na in-engineer niya. No? Yan, tingnan natin kung ano yung magiging itsura. Yan, bali yan, sinushoot lang, pinipwesto lang ng maganda para taman-tama. Bakit kay Sir Lito Reyes Project ko napiling magpagawa ng bracket? Big bike to. Kasi subok na to. Kahit ganong kamahal yung motor nyo, magagawa niya ng paraan yan. Ang binabayaran mo kasi dito kay Sir Lito, yung research and development niya. Medyo matindi mag-research kasi ito eh. Ayan, sukat na sukat yan mga sir. Hindi yan tsamba-tsamba lang. Sigurado pa yung tibay nito. Tested na yan kasi yung mga Italjet Dragster, yung mga ibang sa big bike, hindi na rin namin na-i-vlog kasi, hindi naman sa akin yun. Ito kasi personal kong unit to, itong Triumph Tiger Sport 660 natin. Kaya, syempre, gawa natin ng content yan. Bali, sir, saan ka pala pinaka nahirapang parte dito sa bracket na to? Ito, baling itong 4 na bolts na to. Hindi kasi level yan, mas mataas dito pababa. And then, yung pag nilagay mo yung upuan niya, yung clearance nito, kung makikita mo, halos dikit na. Yan, no? Sukat na sukat yan, no? Nandiyan yung upuan. So, hindi yan sasayad, sir? Hindi sasayad. Paano naman yung access ng mga fuse tsaka yung mga socket dyan, tsaka yung mga wires? Meron bang naimpakan dyan? Wala naman. Anticipated ko na yan, lalo na itong lugar na to. So,
So kita lahat yan. Okay, kasi maglalagay ako ng crossbar dito, tatama naman ng kabitan ng upuan. So meaning, kapag pinadala ko ngayon sa kasa yan, magagawa nila yan nang hindi kailangan tanggalin yung bracket, sir. Papakita namin sa inyo ngayon pagka may base plate na. So ito pala yung binili natin base plate. Bali may ilaw to sa likod. Pakakabit ko lang siya kapag nagpakabit ako sa kasa pag nagpa-change oil ako. Bali pwede yan ikabit kasi yan dito sa likod para umilaw siya. Ito ngayon yung pinakamatinding ginawa ni Sir Lito Reyes project dyan. Isa sa mga requirements ko. Gusto ko parang ano lang siya, siksik na siksik siya. Parang ganun, no? Tulad niyang sa ADB 150. Saktong-sakto lang, no? Ayoko nung malayo kasi pangit siya tignan eh. Maapektuhan yung handling, yung balance. Isa sa mga kinonsider niyang sukat yung sukat ng base plate. Guys. Yung sukat ng base plate na yan, bali nakayapos talaga siya dun sa tubo. Yan o. Yung mga butas na itong base plate, mga kamayan dito sa ilalim. Yan, 4 na butas. Bali yan, tatire off na lang natin yan pansamantagal, no? Yung itsura niya, no? Yan. Mamaya pagka kinabit na natin yung upuan tsaka yung plastic sa ilalim, magaganda na itsura niyan. So kung mapapansin nyo, yung layo nung base plate tsaka nung plate number, halos pantay lang siya. Tsaka ng gulong. Ayan o. Yan yung isa sa mga request ko. Tsaka ayoko rin na nakaganon. Ayoko rin ng masyadong flat. Talagang dapat sunod siya dun sa linya ng motor. Bali nilalagay na natin tong mga fairing sa gilid. So isa pa yan, no? Kung mapapansin nyo to guys, sukat na sukat yan. Oo, so ayan, no? Pinag-aralan talaga yan mga sir. Walang pachamba-chamba dyan. No? Parang factory. Trellis na chassis ng motor. Parang parte talaga siya ng motor. Oh. Pero bala ko rin siya ipa-powder coat kapag kumupas na. Naka-ano naman yan eh. Naka-primer, naka-black gloss, and then naka-top coat. So kung mapapansin nyo, no? Dito pa lang sa likod, no? Kitang-kita nyo na. Oh. Ang ganda ng profile. Oh. Pantay na pantay mga sir. Saktong-sakto yung taba ng gulong niya. Yung gulong pala natin mga sir, ang lapad niyan 180. Mukha lang maliit sa video pero mga sir, malapad talaga yan kumpara sa mga ibang big bike. Triumph. Okay. Rabbit. Yan no. Saktong-sakto. Eto na. Ikakaalaman. Yun no. Kita nyo ba yan mga sir? Yun no. Dati, nandito yan. Yung sa stock. So, ito, yung request natin, dapat nandito siya sa ibabaw. So, yan. Hopefully, matuwa yung misis ko nito and maging mas komportable siya sa pag-angkas sa akin. Kasi balak namin pumunta ng Manawag. Sir Lito, ano yung masasabi mo dyan? Ano pa yung mga mahirap na parte dyan? Mahirap dyan. Kasi may rubber yan eh. Pwedeng tumama yung upuan dito sa bracket na to. Kabila. Halos pinang-pina. Walang saya dyan. Walang no? tinanggal na rubber doon sa upuan. Yan. So, ang tinanggal lang natin dito is yung grab bar. Testingin naman natin. Lagay natin yung box. Ayun. Ito na yung itsura niya pag nakakabit yung box. Kung mapapansin nyo na kaagad, oh. Parang parte ng motor yung bracket. So, saktong-sakto siya sa GB na base plate natin. Bakit nga ba itong gantong box lang yung ginamit ko? Bali yan kasi, dinidistribute na yan ng Moto World. Siguradong sigurado ka na dyan mga sir. GB yan eh. And ito rin, in-order ko lang to sa Shopee Racing. Kasi wala akong mabiling base plate lang eh. Kailangan bibili ka ng bracket. Parang adventure bike, di ba? Bagay. Yan. Bagay, no? Sir Lito, ano palang masasabi mo dun sa mga gusto magpagawa rin ng bracket sa'yo, katulad niyan? PMD is the key. And then, ano yung mga kailangan nilang dalhin kapag gusto nilang magpagawa ng bracket? Siyempre, yung motor. Dahil hindi pa ako nakagawa ng jig. Kung meron na silang base plate, para ito, kagaya nito, naka-pitch siya. Nakita mo naman yung mga linya niya. Talagang fit na fit, no? Natatanggal nyo pa rin yung upuan kahit na nakakabit yung box o nakakabit yung base plate. Walang problema. Okay mga sir, tapusin na muna natin tong vlog na to dito. Kung gusto nyo magpagawa ng top box bracket, contact nyo lang yan, oh, Lito Reyes Project sa Facebook. I-flash na lang natin dito sa screen, Lito Reyes Project. Marami ng follower yan. Kasi naman, simula pa Honda Click version 1, no? Meron ka na. Hanggang ngayon, yung mga Honda Click version 2, version 3, yan, katulad yan, merong nagpapagawa dito, Honda ADB 160. Yan, Honda ADB. Punta lang kayo dito sa shop ni Sir Lito. Sabihin nyo sa kanya kung ano yung gusto nyong request.
Siya na bahala dyan. Basta dali nyo lang yung base plate nyo. And syempre yung motor nyo. So ayan, bakbakan na natin to sa expressway. Tingnan natin kung maalog. Ano? Yes! Antibay! Sana, punta natin yung misis ko. Sunduin natin. Tingnan natin kung ano masasabi niya. So ayan, hanggang sa susunod ng mga video. Motovlog. Yes!